Isa po mapagpalang panonood sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Kinagagala ko po na makasama kayo dito po sa ating ginagawang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Patuloy po kayong sumusubaybay sa ating pong series na Allusions, Images, Symbols, How to Study Bible Prophecy. Napakabilis ng panahon, tayo po ay nasa kalahati na nitong quarter na ito. And I hope and pray na kayo po ay nasa maayos na kalagayan, iniingatan, pinagpapalat, ginagabayan ng ating Panginoong Diyos. I hope and pray na marami po kayong napupulot na mga leksyon dito po sa ating mga pinag-aaralan, sa ating mga pinag-uusapan, at natututunan po natin kung paanong pag-aaralan ang aklat ng Revelation at ng Daniel o yung mga prophecy books sa banal na kasulatan. Napakalaking tulong na ma-establish po sa atin yung foundation, malaman natin kung ano yung mga pamamaraan para po nang sa ganun ay mas madali nating maunawaan at maitanim sa ating mga puso't isipan ang lahat ng mga bagay
na ating pong binabasa mula sa banal na kasulatan. So muli po ay nagpapasalamat ako na kayo po ay patuloy naming nakakasama. At ngayon na naman, meron na naman tayong pag-uusapan na napakagandang pag-aaral o isang topic, and hopefully ay ito po ay makatulong sa paglago ng ating pananampalataya at relasyon sa ating Panginoong Diyos. Ang ating po pag-aaralan ay pinamagatang Foundations for Prophecy. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na pinagkakaloob po sa inyo ng 3 Points Ministries na napapanood din naman sa Hope Channel. Praise the Lord! Dahil sa tagal ng panahon ay tuloy-tuloy pa rin po nating nagagawa ito, and it's been a great blessing serving all of you. Ito po mismo ay nagdudulot ng magandang mga reflections and mga lessons para po sa akin, at hopefully kung paano pong ako ay nabibless mismo in studying our lesson. I hope and pray na kayo rin po mismo ay nabibless at nakikinabang po sa lahat ng mga ito. Patuloy ko po kayong inaanyayahan na i-invite yung ating mga kaibigan at mga mahal sa buhay, inyong mga kaibigan at mga mahal sa buhay, by sharing our video sa lahat po ng mga lagi na naming nakakasama. Pakishare po para nang sa ganon mas maraming marating yung mensahe na pag-uusapan natin, kasi pag titingnan po natin ito in a very practical sense. Kung nanonood naman kayo sa television, pakibalita ninyo na sa ganitong ganap na oras ay pinag-uusapan at pinag-aaralan natin to. At kung kayo naman ay nakikinig sa radyo, patuloy nyo pong i-share sa mga kaibigan ninyo at sa mga mahal nyo sa buhay. At isulat nyo na rin yung mga matututunan po ninyo para po nang sa ganon ay pag dumating yung panahon na pag-uusapan itong mga ganitong mga topic, ay maaari kayong mag-share ng something about this napakagandang pag-aaral po natin. At muli po gusto ko pong kunin ang pagkakataong ito to say thank you sa lahat po ng mga kaibigan, sa lahat po ng mga kapatid na nanalangin sa inyo pong lingkod, sa ating pong mga ginagawang mga pangangaral at pagbiyahe kung saan-saan. Maraming salamat po sa mga kaibigan at sa mga kapatid na patuloy pong sumusuporta para po nang sa ganun magawa po natin ang mga ito, yung ating pong online at maging face-to-face na paglilingkod. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapatid na nagbubukas ng kanilang mga tahanan o gumagawa ng paraan para po ang inyong lingkod ay makapunta dyan po sa inyong mga lugar. Maraming salamat po, and it's been a great blessing serving our brothers and sisters in different countries and in different places. At nawa po ay naging pagpapala po kami sa inyo, at nawa rin po ay patuloy na ang ating paglago sa ating Panginoong Diyos, at patuloy po na makilala pa natin siya ng lubusan sa araw-araw. At ngayon, simulan po natin sa pamagitan ng isang panalangin. Hingin natin ang katalinuhan, ang kapangyarihan ng gagaling sa ating Panginoong Diyos para maunawaan po natin ang lahat ng mga ito. Ama po naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. At muli po kami ay mag-aaral ng inyong mga salita. Tulungan niyo po kami ng mga bagay na aming mga matututunan, mga bagay na aming mga pag-aaralan, ay makatulong po upang nang sa ganun ay mapalapit po kami sa inyo. Panginoon, sa aming mga sarili, hindi po namin kaya ang mga bagay na banal na maunawaan. Ngunit alam po namin na sa inyong paggabay, sa pangunguna ng banal na Espiritu, kayo po makikipag-usap sa amin upang marinig namin ang inyong tinig na nakikipag-usap sa amin para po na matutunan po namin ang leksyon na gusto niyo pong iparating sa amin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na paggabay at pagmamahal sa bawat isa sa amin, at sa kasiguraduhan kasama namin kayo ngayon sa pangalan namin Panginoong Hesus. Amen. Muli po, isang mapagpalang panunood sa inyong lahat. Anong oras man na kayo ay sumusubaybay sa ating pag-aaral na ito, nawa po ay makinabang kayo. Nasaan man po kayong parte ng sanlibutan, purihin ng ating Panginoong Diyos, na kayo po ay nakakasubaybay
at nakakasama po namin. Iba-iba ang time zone, ano? Yung iba sa atin ay maaring mamaya mapapanood nyo to in replay. Pag-uusapan natin, again, allusions, images, symbols, how to study Bible prophecy. At dito po, ngayon pag-uusapan natin, foundations for prophecy. Okay, napakaganda. Kasi pinag-uusapan natin from the start, yung mga elements, yung mga factors na dapat nating i-consider para nang sa ganun ay maunawaan natin ng Bible prophecy. At ngayon naman, pag-uusapan natin yung foundations for prophecy. Okay? Kung mababalikan ninyo yung pinag-usapan natin nung nakaraan, napakagandang topic niyan. Kasi we talk about yung mga throne visions. Sino may mga throne visions? We talk about Ezekiel, Isaiah, and who? And John. Okay? At ngayon, pag-uusapan pa rin natin yung mga bagay na yan. Okay? Yung mga visions na yan. At pupulutin natin yung mga magagandang leksyon at titingnan natin yung foundation upang nang sa ganon ay maunawaan natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ang key text natin, Isaiah 6:8, "Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then I said, Here am I, send me." Napakaganda po nitong text na ito, no? Na nagsasabi si Isaiah, "Here I am, send me." Pero bago niya sinabi yung mga bagay na yan, meron siyang naranasan muna. Na tayo rin mismo ay kailangan po nating maranasan para nang sa ganon, masabi rin natin itong mga katagang ito. Once we are clear at may experience natin yung naranasan ni Isaiah, wherever the Lord will ask us to go, we will be ready to go. So again, pag-uusapan po natin yung mga throne visions. And as usual, I'll be summarizing our lesson into 3 points. At nawa po, maging madaling paraan para maunawaan, para nang sa ganun ay maging klaro, para nang sa ganun ay maibahagi natin sa mga kaibigan natin at sa mga mahal natin sa buhay. And hopefully by God's grace, ito pong pag-uusapan natin will also lead us to a transformed life in Christ. Okay? Hopefully po. At yung mga mapag-uusapan natin dito ay maging karanasan din naman natin para po nang sa ganon, hindi lang maunawaan natin ng propesiya, kundi tayo mismo ay maging handa na sumunod sa anumang nais ng ating Panginoong Diyos. Again, we will summarize in 3 points. And the first letter P that I want to share with you is the word presence. Okay? As we look at the foundations for prophecy, it's important for us to be clear of the presence of God. Or not just to be clear, but to feel and to experience the presence of God. Okay? Kasi bakit po? Dun sa throne visions ni na Isaiah, ni na Ezekiel at ni John, okay? Pag-uusapan po natin yung presence ng cherubim, okay? O yung angel. At dun po sa Genesis pa lamang, makikita po natin that after Adam and Eve sinned before the Lord, sila po ay na-cast out doon sa Garden of Eden at may inassign na cherubim na dun sa gate. Okay? Bababasa natin yan sa Genesis 3:24. At ang sabi doon, He drove out the man, and at the east of the Garden of Eden, He placed a cherubim and a flaming sword that turned every way to guard the way to the tree of life. Kasi bakit po? Nagkasala na yung tao, and if they will continue to have access to the tree of life, so sila po kumaga yung mananatili ng buhay, magpakailanman na nagkakasala sa ating Panginoong Diyos. That's why, they were cast out. And ang gusto po nating i-mention dito ay meron yung word na cherubim na ibinigay. Kasi bakit po? Very important ito, especially rin dun sa experience ni Isaiah at maging sa sanctuary services. Kasi bakit po? Kung mapapansin nyo po, meron laging presence ng cherubim. Okay, doon sa Ark of the Covenant, nandun yung image ng cherubim. Doon pa sa mga veil ng holy and most holy place, meron pong cherubim. At hindi lang po 'yon, sa mga throne vision experience, nandun po yung presence nitong cherubim. At anong ibig sabihin nito? Napakaganda kasi doon po sa Genesis 3:24, parang ang dating ay inilayo lang ng ating Panginoong Diyos itong sina Adam and Eve mula doon sa Tree of Life. Pero napakaganda pagtignan at pag-usapan,
Especially when you look at the Hebrew word. Okay? Nung sinabing, and God placed the cherubim. Okay? Yung word na place, galing po dun sa root word o dun sa word na shakan, at ito rin yung same root word for the sacred tabernacle. Okay? Kaya, pag titingnan po natin yung word na shakan, on place, at doon din ang galing root word na tabernacle, pwede nating i-translate yung Genesis 3:24, yung part ng text na He tabernacled cherubim at the east of the Garden of Eden. Okay? He tabernacled cherubim at the east of the Garden of Eden. Okay? And we know mga kapatid, yung presence ng sanctuary, the reason why the Lord gave that, para nang sa ganun that He can dwell or tabernacle with His people. Para nang sa ganun ay makasama ang bayan ng ang bayan ng Diyos. Kaya dito po yung pag gagamitin natin yung terminology na God tabernacled cherubim, mapapansin po natin that yung presence ng Diyos is always associated dun sa cherubim. Okay? Yung angel. And that's why, eto, ang ganda. Basahin natin, na-mention ko na, pero sabi dito, in the Bible, cherubim are associated with the presence of God. And we can read that in 1 Chronicles 13:6, Psalms 80 verse 4, Isaiah 37:16. In particular with His throne, which is the place where His name is proclaimed. Okay? So I hope nasusundan nyo po, yung doon sa Genesis 3:24, He placed cherubim. God tabernacled cherubim. Okay? At again, yung cherubim is always associated to the presence of God. Okay? So, nagpapakita na ang Diyos ay nais na madama, makasama, at magdwell sa kanyang bayan. And every time we read the word cherubim o yung angels na ito, particularly, nandun yung presensya ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, ituloy pa natin, Again, we're looking at the word presence na dapat nating maranasan sa araw-araw ng ating buhay. Tuloy natin kay Ezekiel's vision. Okay? Doon po sa vision ni Ezekiel, meron po siyang nakita na merong 4 faces. Okay? Tingnan natin sa Ezekiel 1:10. Ang sabi dito, as for the likeness of their faces, each had a human face. The 4 had the face of a lion on the right side. The 4 had the face of an ox on the left side. And 4 had the face of an eagle. So, grabe pag-aaralan mo, bakit ganun? Iba-iba yung mga itsura. Okay? Tapos each side, yun daw po ang itsura. Ang maganda po dito, pagbabasahin natin yung Ezekiel 10, dito sa Ezekiel 1 verse 10, sinabi lang po yung nakita sa vision. Okay? Hindi pa in-identify ni Ezekiel kung ano ba ito. Pero, nung binasa pa at babasahin pa natin patuloy, going to Ezekiel chapter 10, and that is your assignment, mga kapatid, mga kaibigan ko, sa lahat po ng sumusubaybay. Pag pag-uusapan po yung Ezekiel 10, makikita po natin dito that Ezekiel reveal that itong 4 faces na to are in reality the cherubims, and they have the same face in the book of John. Okay? So, ibig sabihin, again, in Ezekiel 1:10, I hope you're following me. Sinabi po na yung angels o itong creature na may 4 faces, na merong human, may lion, may ox, and may eagle. At sa Ezekiel chapter 10, in-identify po na itong mga to ay cherubims. And sa Revelation 4:7, they have the same face. Tingnan nyo Revelation 4:7, the first living creature like a lion, a second living creature like an ox, the third living creature with the face of a man, and the fourth living creature like an eagle in flight. Okay? And again, mga kapatid, babalikan natin yung kanina. Every time na may mention yung cherubim, it talks about the presence of God. And so, in this throne vision, ni na Ezekiel, Isaiah, ni John, whenever we see God's throne, whether in the typical Ark of the Covenant,
which serve as God's meeting place with Moses, or the breathtaking visions of the prophets, the cherubims are always there. They are intimately tied to the throne of God. Okay? So, ibig sabihin, dito po sa vision na ito, ni Ezekiel, ni Isaiah, at saka ni John, pinapakita po sa atin that yung presence ng ating Panginoong Diyos. Okay? And how much the Lord wants na ang kanyang mga anak ay maramdaman ng kanyang presensya. Ipagpapatuloy natin to. Mas lalo pa nating pagagandahin to. Kasi bakit po? Pansinin natin doon sa sanctuary naman. Okay? Yung presence ng Diyos with Israel and the sanctuary. Okay? Kasi bakit po? Ano nangyayari? Di ba po, they will carry, they will transfer from one place to another, tapos i-build nila yung hindi Ark of the Covenant, kundi yung sanctuary. Okay? And then, following the leading of God's presence in the cloud, the Israelites would stop in their journey to the promised land, set up the tabernacle, and then the tribes would pitch their camps around it, 3 tribes on each side. The presence of God would descend into the most holy place and take up residence in the midst of His people. Okay, ulitin natin ha. Tumitigil sila, at tapos nung ginawa na sila'y nasa promised land na, they set up the tabernacle, at each of the tribes nakapalibot po doon sa sanctuary. 3 sa isang side, 3 sa isang side, 3 sa isang side, at saka 3 sa isang side. Okay? Napakaganda nito. Napakasarap pag-aralan nito, mga kapatid, mga kaibigan. And I hope that you will not be falling asleep dito po, kasi ako po mismo na-excite ako to share with you dito sa mga susunod pa po nating papag-aralan at papansinin. So ulitin ko po, yung sanctuary, 3 na nakapalibot. Ngayon, eto. There was one dominant tribe on each of the 4 sides of the tabernacle. Okay? Meron pong dominant na tribe sa bawat isang side, at meron pong tinatawag na tradition. Okay? Pansinin nyo ito mabuti. This is a tradition. Okay? Ang sabi po, according to rabbinical tradition, the standard or the flag of Judah bore the figure of a lion, and that of Reuben, the likeness of a man or a man's head, yung flag nila, and that of Ephraim, the figure of an ox, and that of Dan, the figure of an eagle. So that the 4 living creatures united in the cherubic forms described by Israel were represented upon these 4 standards. Ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, even how, again, this is according to tradition po, no? And at the end of the day, well, pag-aaralan pa natin yung banal na kasulatan. Remember po, pagdating sa Genesis chapter 49:50, each of the tribes ay nire-represent. Meron pong silang figure that is being represented, at yung minention natin ngayon. Itong mga dominant tribes, according to rabbinical tradition. At kung titingnan po natin, yung sinasabi ng tradition, it's the same face nung 4 faces of animals in the vision of Ezekiel and in the vision of John. At sila ay nakapalibot doon saan? Sa most holy place, o doon sa sanctuary where the presence of God dwells. Ibig sabihin, mga kapatid ko, mga kaibigan, yung pagkaka-arrange pa lang doon sa sanctuary and how the tribes are nagka-camp around the sanctuary of God. At maging yung pagpapakita sa Ezekiel at maging sa Revelation, it shows that it's really about the presence of God. At ang ganda po, pag kinonect na natin ito sa Revelation 21:12-13, pansinin niyo po ang pagkakasabi ng banal na kasulatan. It had a great high wall with 12 gates, and at the 12 gates 12 angels, and on the gates the names of the 12 tribes of the sons of Israel were inscribed. On the east 3 gates, on the north 3 gates, on the south 3 gates, and on the west 3 gates. Okay? And again, at the center is the presence of God. And with all those gates
opened with all the tribes named there, it shows us that God wants as many people to come to Him and to experience His presence. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kapatid, what we're trying to point dito po sa pinag-uusapan natin ngayon, as part ng foundations for prophecy, we need to understand, and it needs to be clear to us, that we need the presence of God in our lives. The Lord wants na tayong lahat ay maramdaman ang kanyang presensya. Siya ay nag-i-initiate para maramdaman natin, maranasan natin ang presensya niya sa ating mga buhay sa araw-araw. At ang sabi pa sa Revelation 21:22, "And I saw no temple in the city, for its temple is the Lord God, the Almighty, and the Lamb." Okay? So mapapansin po natin, no? It's the Lord God Almighty and the Lamb. And again, the Lord wants as many people to experience the presence of God. And so now, as we look at it practically, dito po sa pinag-uusapan natin ngayon, napakahalaga na tayo po mismo nararanasan natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Kasi bakit po? Mapapansin niyo mula sa vision ni Ezekiel, sa vision ni Isaiah, sa vision ni John, in the book of Revelation, it's all about His presence. It's about being with the Lord. And no wonder, pag pinag-uusapan ng banal na kasulatan, how many times, or in most of the encounters of Jesus and God, Jesus and also God in the Old Testament, okay, and Jesus in the New Testament and the Holy Spirit, it's all about reminding us that He is with us. Na siya ay kasama natin. Kaya ang tanong ngayon, anong ginagawa natin para nang sa ganun ay makarespond tayo o ang Diyos, ang kanyang presensya ay madama natin? Kasi sa pinag-uusapan natin ngayon, nais ng Diyos na tayong lahat maramdaman, maranasan ang kanyang presensya. Ang question ay, ready ba tayo o ang ating mga puso ba ay bukas para madama at maranasan ang kanyang pagmamahal at ang kanyang presensya sa araw-araw? What are we doing para ma-feel, ma-experience siya sa araw-araw ng ating buhay? Kaya nga po pinag-uusapan natin madalas yung mga tinatawag nating spiritual disciplines, yung Bible reading. Okay? When we read the Bible, it's not just about knowing the facts. Okay? Kasi you can be reading the Bible and miss who God is. So, we read the Bible so we can know who He is. So we can feel His presence. So we can experience Him each day. Kaya dapat sa pagbabasa ng banal na kasulatan, nakikilala natin ang ating Panginoong Diyos sa ating mga pananalangin. It's not just about, being able to say that you prayed. It's about experiencing Him. Sa ating mga pagpa-fasting, okay? It's not about, lagi ko po sinasabi, no? It's not about the board exam. It's not about the request that you want from the Lord. It's about feeling and experiencing His presence. And also in our service to Him. Pag-uusapan pa natin yan, mas mabuti pa mamaya. Pero ang gusto po nating bigyang pansin dito sa ating pinag-uusapan ngayon, the Lord wants us to experience His presence. The question is, are we willing to experience Him? Kaya po, alam nyo, napakaganda na tinitrain natin yung mga sarili natin na madama ang kanyang presensya sa araw-araw ng ating buhay. Okay? I think nakwento ko to nung last, pero if not, gusto ko lang po i-share sa inyo. Ako po, I try my best. Every time I travel, I would listen to songs that will remind me of His goodness and His love. Okay? Kaya nung one time, talaga, ito pong huli kong biyahe, talagang sabi ko, naku po, nagka-problema yung yung aking AirPods. Okay? O yung aking ginagamit na earphone. And sabi ko, ang hirap, ang haba ng biyahe. Imagine yung mga kapatid, mga kaibigan, yung aking pong trip, yung aking pong ginawang preaching sa Europe. And again, we praise the Lord po, no, sa mga kaibigan, mga kapatid po natin who opened their houses para po nang sa ganun makatuloy tayo at makapag-serve tayo sa lahat po ng mga kapatid na gumawa ng paraan para makaserve. And again, ang haba ng biyahe. Yung flight ko po is about 10 to 11 hours yung first flight. You have to take transit for how many hours. And then,
fly again for another 5 to 6 hours. Tapos wala akong earphone. Sabi ko, paano kaya to? Kaya sabi ko nung pauwi, sabi ko, no, kailangan ko talaga magkaroon. At ang ginawa ko pa nga, nandun po ako, I tried to borrow para po na sa ganun, I can listen again to songs. Of course, I'm already reading my Bible. I'm studying yung mga topics din na ating pong ipinipreach. Pero sabi ko, iba pa rin, when you have time to also just listen to songs that will uplift and will remind you of His love and His presence. So sabi ko, ito na. Talagang kailangan ko na. And talagang hanap ako. And nung nakahanap na po ako ng medyo okay lang, na makakabilit magagamit na rin po natin. So sabi ko, so I can listen to songs that will remind me. Kasi bakit po? Ang habang biyahe, masarap na makapakinig at mapaalalahanan ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. The point is, we need to be intentional in our desire to feel, to experience the presence of God because He wants us to experience Him. Kung hindi natin siya nararanasan, hindi natin siya nadarama, it could be that because we are too busy. Or our hearts are closed. Kaya hindi po natin maramdaman ng kanyang presensya sa ating mga buhay. And so I hope that today, o ngayon, na tayo nag-aaral, nakikinig ng salita ng ating Panginoong Diyos, I hope that we will make that decision na tayo'y makikinig, tayo magpapasakop, at tayo ay nanaisin nating maranasan ng presensya ng ating Panginoong Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Would you like to make that decision today? And if you do, please, make it a point to pray to the Lord. Lord, I don't know how. Kaya kung hindi nyo po alam kung paano, I don't know how. But reveal to me how I can feel your presence each day. Amen? Okay? So, again, ang ganda, no? So, we're talking about the presence of God. Presence. Now, itutuloy po natin. Once you have encountered the presence of God, that's why this is foundations for prophecy. Once we have encountered the presence of God, what's going to happen to us? Anong mangyayari sa atin? Now, we will go to the story of Isaiah. Ano nangyari kay Isaiah? Nung naranasan niya ang presensya ng ating Panginoon Diyos, when he was exposed to the light of God's presence, to the glory of God, what happened to him? Kung babasahin po natin sa Isaiah 6 verse 5, ang sabi ganito, And I said, Woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Once we experience the presence of God, we will feel and we will see our unworthiness. We will see how lacking we are. Makikita po natin yung ating mga kakulangan. Makikita po natin na tunay ngang napakalayo natin. Makikita natin na tayo yung marurumi. O di ba when you eat somewhere na medyo yung light ay hindi masyadong maliwanag, ano po nangyayari? Hindi mo mapapansin na dumihan pa yung damit mo, hindi mo papansin na meron na palang konting mga nalaglag o yung pagkain habang ikaw kumain may mga tumasik na pala. But when you are exposed to a light, to light, makikita mo, uy, ang dumi na pala ng damit ko. Di ba po? Kaya nga, ang sabi nga, para hindi mo daw mapansin na madumi, hindi ang gawin mo, patayin mo na lang ilaw. Kasi bakit hindi mo makikita? And so when we are exposed to the light, we see yung mga problems. We see yung mga problema. Ito, di ba, naalala ko po, no? Minsan, madideceive tayo ng yung mga pictures. Di ba, minsan, ako po sa aking mga pag-iikot, okay? Minsan po, we have to look for places, especially in my travels around po sa Asia, we have to look for places na saan kami pwedeng makapag-stay. Ano po, pag minsan, lalo na po pag wala tayong masyadong mga Pilipino mga kapatid doon sa mga lugar, na ibang lugar. Ano? So we have to look for places. At ang mangyayari po, mga kapatid, mga kaibigan, minsan sa picture, grabe, ang ganda ng pagkakapresent. Talagang tago. Kumbaga yung angulo, ang ganda. But once you are there, and then binuksan mo yung ilaw na maayos, exposed, you will see some problems.
Makikita mo yung mga kakulangan, makikita mo yung kadumihan. Okay? So, kaya nga po pag minsan siguro, technique yata siguro na yung mga light ay medyo dim para hindi mo makita kung gaano karumi. Okay? Pero once na gumamit ka ng ilaw na puti, talagang kitang-kita mo yung mga dumi at marami pang mga iba. The point is, when we are exposed in the presence of God, we see our unworthiness. At ito po, akin po sinasabi, no? And this should be a lesson for all of us. Na when we are exposed to the presence of God, mawawala po pala, o hindi lang po pala, kundi mawawala talaga yung ating desire na mag-compare ng ating mga sarili sa ibang tao. Kasi bakit po? Madalas ang nangyayari sa atin, we always try to compare ourselves to others so we can look good. Okay? Compare natin, sasabihin natin, kunwari nakagawa tayo ng mali, ako nga isa lang eh. Tapos hanap ka nung may nakagawa ng 2, nakagawa ng 3, para magmukha tayong magaling, magmukha tayong ayos pa. Okay? At hindi lang po yun, madalas, di ba, nagko-compare talaga sa isa't isa, yung tinatawag minsan na holier than thou attitude. So, nangyayari po. But once we are exposed to the presence of God, we see our unworthiness, yung ating kagustuhan na mag-compare, mawawala kasi tayo mismo, alam natin na tayo yung mga madumi rin at tayo nagkasala rin sa ating Panginoong Diyos. Kaya pag naging clear yan, maging ang approach natin sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, mag-iiba. Kasi alam natin na tayo mismo nagkasala at tayo mismo ay nagkulang. Of course, we are in a work in progress. Patuloy tayong lumalago sa ating pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. But by God's grace, when we know who we are, when we know that we are sinners, we are unworthy, at wala tayong magagawa para mailigtas ang ating mga sarili, ang mangyayari po mga kapatid, mga kaibigan, the way we will look at others, ang ating laging magiging desire is to let them feel also the love of God. Kasi bakit tayo nga mismo hindi karapat-dapat eh. Tayo nga mismo nagkamali, tayo nga mismo nagkasala, tayo nga mismo ay hindi nakaabot sa kalwalatian ng ating Panginoong Diyos. Tayo nga mismo hindi makaabot doon sa standard ng ating Panginoong Diyos. And so, the desire is to be praying for each other. Yung magiging desire natin ay ipanalangin ng isa't isa at magtulungan sa isa't isa. Kaya po, pag dumarating yung mga moments na, you want to compare, you have this, nagkakaroon na yun ng holier than thou attitude, it shows, mga kapatid, mga kaibigan, that we need to come more to the feet of the cross. The more na dapat tayong magpakalapit-lapit sa Kanya dahil sa ating mga sarili, tayo po ay mga mahihina. At maraming pagkakataon na ganito ang nangyari when Peter experienced and knew who he is, that he's a sinner before the Lord. He was saying to the Lord, "Depart from me, O Lord, because I am unworthy." Kaya, the more we come to Christ, the more we see who we are. Pero ito maganda. Punta tayo sa second letter P natin. Yung second letter P, which is pardon. Okay? Once we see our unworthiness, once we see how sinful we are, the only solution, the only way moving forward is to come to Christ, to come to God and accept His pardon, accept His forgiveness. Sabi po sa Isaiah 6:6-7, nung naramdaman niya, when he was exposed to the presence of God, siya po ay nakita niya how sinful he is, nakita niya yung kanyang tunay na kalagayan. Ano nangyari sa Isaiah 6:6-7? Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongues from the altar. And he touched my mouth and said, "Behold, this has touched your lips, your guilt is taken away, and your sin atoned for." Okay? So, when we experience the presence of God, we will see our unworthiness, and then at the same time, we will also experience His pardon or His forgiveness. Amen? So, the more na tayo lumalapit sa ating Panginoong Diyos, the more we see how unworthy we are, and the more na tayo po ay nakikita po natin yung pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa atin na handa siyang magpatawad sa atin. Kaya palang sabi ni Pablo, okay, yung grace continues to abound sa ating mga pagiging mga kasalanan o sa ating mga pagkakasala. Kasi bakit? The more na we come to Christ, nakikita natin na we are nothing. And yet,
Jesus Christ, in His great love for us, died on the cross para po nang sa ganon, tayo ay makaranas ng kapatawaran. Para nang sa ganon, tayo magkaroon ng pag-asa sa buhay na ito. Mga kapatid, mga kaibigan, I hope that you, a while ago, you made that decision to experience the presence of God. And the more we experience the presence of God, the more we see our unworthiness. The more we see na tayo ay nagkasala, the more we see na tayo nagkamali. But at the same time, the more makikita po natin how big the grace of God is. How loving He is, that He's willing and ready to forgive us. And I hope sa ating pong pag-aaral ngayon, you and I, we are both reminded ng pagpapatawad ng ating Panginoong Diyos. Na ikaw, kaibigan ko, ay mahal na mahal ng ating Panginoong Diyos. Na ikaw, kaibigan ko, nais ng ating Panginoong Diyos na ikaw ay maligtas. Na nais ng ating Panginoong Diyos, mamuhay tayo na may kapayapaan sa ating mga puso. Mamuhay tayo na tayo ay may kaligayahan dahil nadama at naranasan natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos at ang kapatawaran ay handang ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Naku, napakadami pa namang problema sa buhay nito. Napakadaming mga hinaharap nating mga pagsubok sa buhay na nagpapahirap madalas ng ating mga kalooban, nagpapabigat ng ating mga damdamin, nagpapatulo ng luha sa ating mga mata, nagbibigay ng sakit sa ating mga pangangatawan, at maging sa ating mga emosyon, ito ay nakakasira ng ating pag-iisip, nakakasira ng ating mga gustong gawin. And that's why I invite you all, and including myself, let's continue to come to Christ. Experience His presence and experience His forgiveness. Pag naranasan natin ang kapatawaran ng ating Panginoong Diyos, nawa ito'y magbigay ng kaligayahan, ng lakas ng loob, na anumang pagsubok na ating haharapin sa buhay na ito. Kasi nga po, hindi naman mawawala yung mga pagsubok sa buhay. Pero anumang pagsubok, ang pagmumulan ng ating saya, pagmumulan ng ating pag-asa ay walang iba, yung kasiguraduhan na sa ating Panginoong Hesukristo ay may kapatawaran at may kaligtasan. Amen? At kung titingnan po natin sa Revelation, yung sa chapter 4 and chapter 5, yung throne vision ni John, ganun din na nangyari. He felt the unworthiness. No one is worthy to open the scroll. Kasi bakit? Lahat nga ay nagkasala. Walang karapat-dapat. Walang sino man sa atin ang karapat-dapat sa ating Panginoong Diyos. Pero ang sabi po dito sa Revelation 5:9, you are worthy to take the scroll and to open its seals. Anong reason? Because you were slain, and with your blood you purchased for God persons from every tribe and language, people, and nation. Okay? So, makikita po natin, anong dahilan? Bakit karapat-dapat? Ang ating Panginoong Diyos, because He was slain, He died for us. At dahil sa Kanyang dugo, tayo'y binili. At para daw po yung every tribe, language, and people and nation will have the opportunity to be saved. Kaya pala, yung pinag-uusapan natin kanina, yung sinasabi po natin na ang lalaki ng gates, 3 gates each side, because the Lord wants everybody as more as possible to come to Him, to experience His presence, grace, and love. Amen? Kaya po, kung meron po kayong pakiramdam ngayon na kayo'y hindi mapapatawad ng ating Panginoong Diyos, don't ever believe that lie. Because God is ready to forgive you. God is willing to forgive you. Ang question lang, mga kapatid, mga kaibigan, are we willing to accept His love and His forgiveness for us? Paborito kong quotation na sinabi ni Ellen White. I'm paraphrasing. Ang sabi po doon ay, do not wait for you to feel whole or complete. Kasi bakit po madalas ay hinihintay nating madama natin na tayo napatawa. Do not wait to feel that you are forgiven. Okay? Hinihintay natin na sumunod yung after natin mag-pray, maramdaman natin na tayo pinatawad. At minsan, pag tayo nagpe-pray, after natin mag-pray and mag-ask for forgiveness, parang pakiramdam natin, hindi pa rin tayo napatawad. Ang sabi niya po doon,
believe that you're forgiven, and your feelings will follow. Okay? Maniwala tayo na tayo ay pinatawad at susunod yung ating mga nararamdaman. Ano? So, ganun din po. Panghawakan natin ang salita ng ating Panginoong Diyos na ang kapatawaran ay ipinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. Minsan may mga nagagawa tayong pakiramdam natin we cannot be forgiven. But God's grace is far more greater, bigger than what we can imagine. And of course, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapatid, the way para nang sa ganun maranasan nating patuloy ang kanyang kapatawaran ay manatili rin tayo sa kanya. Okay? So number 1, we talk about presence. Number 2, we talk about pardon. And now, the third letter P. Dito po. Okay? So, kung titingnan po natin, do sa throne room experience. Okay? Nakita po natin, it's about His presence. It's about His pardon. Tapos, isa-isay natin do sa sanctuary, do sa vision, ano pong ginagawa? In the presence of God, they were all singing, saying, Holy, Holy, Holy. In the presence of God, they know who they are, and at the same time, they are exalting the name of Christ or the name of God. Okay? In His presence. That's why they are all singing, saying, Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. The whole earth is filled with His glory. Okay? And pag pinag-usapan natin yung holy, holy, holy na yan, that means that God is completely unique, different in who He is. That's why He said, I am who I am. He cannot be compared. His love, His grace, His mercy, it cannot be compared. Okay? At dito po, yung third letter P natin, once we experience the presence of God, we see how unworthy we are and we experience His pardon. Number 3 na letter P is proclamation. Okay? We won't stop proclaiming His name. Kaya tingnan nyo to Di ba sabi kanina, purchase, yung sa Revelation 5:9, purchase for God because of His blood from every tribe, language, and people and nation. Pagdating sa Revelation 14:6, those who have experienced the everlasting gospel, okay, those who have experienced the love of Jesus, they will preach the word in Revelation 14:6, yung first angel's message to those who dwell on the earth, nation, tribe, tongue, and people. The desire to proclaim His goodness and His love ay magpapatuloy at gagawin natin. Why? Because we have felt His presence and we have experienced His forgiveness. There will be proclamation of the Word of God. Tuloy-tuloy na mapapangaral natin. We don't want to stop proclaiming His name. Naalala ko mga kapatid, mga kaibigan, when I was a new convert, alam niyo yun, yung kahit hindi ka marunong mag-preach, kahit hindi ka marunong kumanta, kahit hindi mo alam yung gagawin, because you experience it, you feel, naalala ko, bawat basa ko, hindi ko mapigilan mag-share. Hindi ko mapigilan na ibahagi yung natutunan ko. Naalala ko minsan, nagbabasa ako ng Bible, tapos bigla ako mag-chat sa kaibigan ko, grabe bro, yung nabasa ko ngayon, napakatindi, ang buti ng ating Panginoon Diyos. Tapos pag nakita ulit, grabe bro, ang tindi ng Panginoon, ganito, ganyan. You cannot stop. You're not good in singing, but you want to praise Him. You want to give all the glory and honor to Him. Why? Because He deserves it all. So ganun na nangyayari pag tayo ay nakaranas ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos, naranasan ng presensya niya at ganun din ang kanyang kapatawaran, we will not stop proclaiming His name in all the best possible ways that we can. Okay? Kasi yung favorite na quotation ko mga kapatid, mga kaibigan, ang sabi doon, preach the word at all times. Kailangan ipangaral ang salita ng Diyos at all times. At tas ang ganda, nung sinundan niya, sabi niya, if necessary, use words. Okay? Ano ibig sabihin nun? Sa buhay natin makita ang ating Panginoong Hesukristo. Of course, mga kapatid, babalik tayo ulit doon, yung presence and
Pardon. Kasi bakit? Kung ang basis lamang yung ating mga buhay ay bagsak, kasi bakit po? Laging may kakulangan, laging may Achilles spot na sinasabi, yung laging may weakness tayo. And that's why we need to continue to come to Christ so that we will be hidden and Christ will be magnified. Ang maitataas, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. But the point is, we will not stop proclaiming His name. Kaya pala sa Isaiah 6:8, yung ating key text, "And I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? Who will go for us? Then I said, Here am I, send me." Ang sigaw pala talaga is, I will go. I will go. Ang sigaw pala talaga, Lord, ano man ang nais mo, ano man ang gusto mo, aking gagawin para sa iyo. Kasi bakit? Naranasan natin ang kanyang pag-ibig. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, kung tunay na nadama natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, naranasan ang kanyang kapatawaran, hindi na tayo hihilahin pa. Hindi na tayo pipilitin. Magkukusa na tayo na nais nating magpagamit sa ating Panginoong Diyos. Hindi na pipilitin yan. Hindi na yan hihilahin o itutulak pa. Siya na mismo ang mag-volunteer na magpagamit sa ating Panginoong Diyos. O di ba pag minsan mga kapatid, ano nangyayari? Siyempre, of course, nandun yung nahihiya tayo at marami pang iba. But once you felt the presence of God, when there is an opportunity, when there is a call, we will say, I will go. Hindi na magpapahila. Hindi na yung kailangan pinipilit pa. Hindi na yung tinutulak pa. Kasi gusto nating magpagamit lamang sa Kanya. Pag mayroong mga proyekto sa mga church, may mga proyekto na mga pangangaral, may mga kailangan ng mga fundings para sa mga gawain at marami pang iba, mga kapatid, those who have experienced the presence of God will give what they are able to give for His glory. And again, mga kapatid, we are not here to judge anybody because we cannot read the hearts of each other. Ang tanging titignan natin yung ating mga puso. Okay, mga kapatid? Kasi ulitin natin, yung kayang ibigay ng iba na oras, na panahon, na mga resources, ay iba sa kayang ibigay ng iba. Pero hindi natin mababasa sa mga puso. Ang Diyos ang nakakaalam ng puso ng tao. Kasi maaring tinitignan natin, meron tayong standard na dapat ganito, pero yung tao palang tinitignan natin, he or she is already giving his 100% best sa ating Panginoong Diyos. And that's why, yung pinag-uusapan natin, we will stop comparing once we are in the presence, once we experience the presence of God. Ang mangyari, gugustuhin lang natin maglingkod. Tuloy-tuloy lang. And we will continue to give what we are able to give because we know that Jesus gave His life for us. He gave everything. And so if there is a call for us to give to Him, our lives, our time, our efforts, our resources, we will do it. Why? Because we have felt His presence and experienced His forgiveness, His pardon, and that's why we want to continue proclaiming His name into all the world. Kahit sa umpisa lang yung malapit lang sa atin, paratingan natin ang mensahe. Ipaalam natin ang mabuting balita na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. And as we continue sharing the Word, the Lord will expand. The Lord will open opportunities so we can share more to people. At alam niyo mga kapatid, every time ngayong pinag-uusapan ito, I am just very thankful to the Lord. Kasi bakit po? Totoo. Masasabi kong totoo. Kasi bakit po? Pag naranasan mo talaga, hindi mo mapigilan. You want to share. You will use every avenue, opportunities, platforms for His glory. Kaya nga po lagi natin sinasabi yung ating mga social media, yung mga posts natin, magagamit natin para nang sa ganun i-proclaim at ipakilala ang ating Panginoong Diyos. Di ba kaya nga meron tayong mga health message? Kasi bakit? Yan ang plan ng ating Panginoong Diyos, yung health, maging mabuti ang pangangatawan natin. Meron tayong mga pinopost about families. Okay, may mga lectures. Kasi bakit? That's also the plan of God. And yan yung mga pamamaraan, yung mental health and all of that. And of course, the ultimate goal is to bring them all to the feet of the cross. Kaya yung mga post natin, ang intention natin is to bring people to come to Jesus.
Okay? May mga iba't ibang topics that people will be interested to. Ayan, mayroon po akong mga lectures about that, na hindi naman niya yung lecture time. Pero ang point, mga kapatid, yung mga posts natin, gagamitin natin. Whether you post about health, you post about yung mga bulaklak sa paligid, you post about yung food, you post about your family, you post about something, and eventually when people start asking, you lead them back to Jesus. Amen? Okay? So, kasi bakit we don't want to stop preaching the Word of God? So, ulitin ko mga kapatid, we will not judge people. Kasi once we start judging people and thinking negatively towards people, it shows that we need His presence. We need His pardon. We need to come more to Him. Okay? Kaya po ito, sa pagtatapos, gusto ko rin pong pansinin ito, we should not fail to notice that the 24 elders who attend God's throne in Revelation 4 and Revelation 5 sing His praises and declare His right to rule as the one who created all things. So lahat, nung nandun sa malapit sa presensya ng ating Panginoong Diyos, nagpupuri, nangangaral, natutuwa sa kabutihan at sa presensya ng ating Panginoong Diyos. And I hope each day we will experience the presence of God. Kaibigan, kapatid, I hope that we will all make that decision to feel His presence, to grow in His grace and His love. And the more we feel His presence and His grace, we see how unworthy we are. And yet His pardon is available for us. And at the same time, once we experience His pardon, we just want to say, yes, Lord, I will go and proclaim your name wherever, whenever you are calling me. May the Lord bless you all at nawa po naging pagpapala sa inyo ang pag-aaral na to. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat po, mahal na Diyos, sa aming ginawang pag-aaral at nawa po ay nakatulong sa paglago ng aming pananampalataya at relasyon sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na everyday maranasan po namin ang inyong presensya at pagmamahal. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan po namin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, if we enjoyed other things instead of your presence. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas enjoyin kayo more than anything else. And as we enjoy you more, tulungan niyo po kami makita namin, i-reveal niyo po sa amin ang aming mga puso, ang aming mga sarili, that we are all sinners, unworthy, and we should not be comparing ourselves to others. We should always be clinging to you and looking to you. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maranasan ang inyong presensya sa araw-araw na aming buhay. At maranasan ang inyong kapatawaran. And Lord, once we have experienced your pardon, bigyan niyo po kami ng lakas to just proclaim you wherever, whenever there is an opportunity. Lord, anumang problema, anumang pagsubok, help us to be happy in you. Help us to surrender it all to you. Maraming salamat po sa aming napag-aralan ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito at nawa po'y na-bless kayo, nawa po'y nakinabang kayo at nawa pong pag-ibig ng ating Panginoong Diyos ang maranasan natin ngayon at magpakailanman. Please continue to share this video at muli po maraming salamat sa lahat ng mga kapatid, mga kaibigan na nagpe-pray at nagsusupport po sa inyong lingkod, sa ating mga ministries para nang sa ganon magawa po natin na makapaglingkod pa sa mas marami pa by the grace of God. Makita-kita po tayong muli sa susunod nating pag-aaral. God bless you.